Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Teacher Eddie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa nangungunang programang pangkalusugan, ang Health Check Plus. Ang Bone and Joint Awareness Week ay ating inilaraos tuwing October 12 hanggang 20 kada taon sa buong mundo. Kaya't mayroong mga activities na katuon sa bone and joint conditions kasama na ang arthritis, back pain, trauma at osteoporosis. Ang worldwide healthcare event na ito ay lubhang mahalaga para malaman natin kung paano iwasan ang mga bone and joint-related disease conditions. Mahalaga din na maipaalam ang mga paraan para mapigilan ang mga sakit na ito sa pamamagitan ng early diagnosis, treatment, at preventive tips. Ang calcium supplement naman ay mahalagang tulong na nagdudulot ng lakas at tibay sa ating mga buto para lalong maigi ang ating kalusugan. Kasama natin ngayong araw ang isang fellow and diplomate ng Philippine Academy of Family Physicians, membro ng Philippine College of Geriatric Medicine, Vice Chairman at Medical Consultant, Medical Officer for Department of Family and Community Medicine and Outpatient Department ng Hospital ng Maynila Medical Center. Muli, nagpapasalamat ang kaalaman at informasyon tungkol sa kalusugan sa aming partner, Jack Pharma Incorporated, sa pangunguna ni Mr. Manny Hernandez. Kasama ang Calpro Plus, kami po ay patuloy na mag-iimbita ng mga eksperto para sa mas malawak na kaalaman ukol sa calcium at mga mahahalagang benepisyo ng calcium para itaguyod ang ating kalusugan. Magandang araw po, Dr. Paulo M. De Castro. Bumati po muna tayo sa ating mga viewers and listeners sa radio, digital TV at social platforms ng Health Check Plus. Magandang araw sa inyong lahat. So ako po ay natutuwa na gagalak, Teacher Ellie, sa pagkakataong na binigay sa akin ngayong hapon para makapagbigay ng kaalaman, no? So ako po ay masaya din na kasama ninyo. Yan, so maraming salamat po sa pagpapaunlak, Doc Paulo, at simulan na po natin ang ating kwentuhan. Bilang pagbibigay halaga sa Bone and Joint Awareness Week, Doc Paulo, bakit nga po ba mahalaga sa atin ang tamang pag-aalaga sa ating bones and joints? Okay, Ma'am Eddie, importante kasi ang bones natin, no, sa joints kasi alam natin ang buto ang isa sa mga factors na nagpo-protect ng mga iba-ibang internal organs natin, no. So mahalaga ang buto kasama ng joints para din may ability gumalaw, no, makagalaw ang isang tao, no. Importante ang health ng bones to prevent yung mga injury, mga fracture, at saka mapanatili yung posture, correct posture, at mapalakas ang ating katawan. So, very important talaga na pangalagaan natin ang bones sa joints natin. Ayan. So, ano pa nga po ba ang mga kondisyon naman, Doc Paulo, kalagayan na madalas sumama sa atin kapag bone and joint health ang pinag-uusapan? Okay, kanina nabanggit ko na, no, yung isa sa mga problem, no, pag medyo may problema sa bones, yung tinatawag nating osteopenia or yung paghina ng buto, no? So, osteopenia is a prelude or siya yung unang nangyayari bago mauwi sa tinatawag na osteoporosis, no? Pag osteoporosis, sadyang malutong na yung buto, which is also a risk factor para mag-uwi sa mga bali or tinatawag natin mga bone fracture. So ayaw natin nangyayari ito kasi nga gusto natin panatiliing malakas yung buto para hindi tayo at risk or hindi at risk yung mga pasyente natin para magkaroon ng bone fracture. So another thing pala, ang mga buto importante din, no, para ma-maintain yung correct posture. Kaya yung ibang mga pasyente natin na pag nagkakaedad na, mapapansin natin, Teacher Ellie, lumiliit sila, no? Lumiliit yung height nila. Kasi dahil din yan sa problema sa mga buto, nagdidikit-dikit na sila. So kasabay noon, nabanggit natin kanina yung joint saka bone health. So sa joints naman, ang mga karaniwang sakit naman dyan is yung mga tinatawag nating arthritis, no? Mga joint inflammation, pamamaga o rayuma kung tawagin, no? Again, very common, no, sa mga senior citizen natin. Although meron tayong mga
mga kababayan na kahit wala pang senior, nagkakaroon na rin sila ng mga joint problems. Ang dami po palang mga joint problems, and I'm sure nakaka-relate ang ating mga nakikinig at nanonood at may kakilala o baka sila pa mismo merong mga ganitong mga sakit. Doc Paolo, pag bata pa, okay lang daw ang tibay at lakas ng mga buto at joint. Pero pag tumatanda na, nabanggit niyo po kanina na meron yung iba, lumiliit, nagiging brittle na ang bones. Bakit po ba nangyayari ito, Doc Paolo? Okay, kasi tama yung sabi mo, Mary, no? Pag nagkakaedad kasi, yung nagkakaroon na ng tinatawag na problem with the calcium absorption, no? Na sometimes, especially sa elderly, minsan kasi yung calcium kasi nakukuha to sa proper diet, no? Yung wastong pagkain, no? So minsan, syempre, pag elderly tayo, hindi na tayo nakakakain ng sapat or marami na tayong tinatawag na micronutrient deficiency, kasama na dito yung calcium, na nagko-contribute sa insufficient calcium sa buto na nagli-lead sa pagkarupok nito or tinatawag na osteoporosis. So, yun ang isang factor, no? Yung kakulangan sa makuha yung recommended dietary allowance. Not just calcium, Ma'am Ellie, no? Pati yung vitamin D, which is also an important factor in terms of bone health. Nasabi po natin kanina yung role ng bone health and joint health. Ano naman po yung connection ng calcium at vitamin D patungkol naman po dito sa bone and joint health natin? Okay, like I said kanina, nabanggit natin, no? Importante kasi ma-absorb ng properly ng katawan ang calcium. And katulong ng calcium is yung vitamin D, no? Mas better o mas maganda yung absorption ng calcium pag meron siyang kaakibat na vitamin D. So, yun ang reason kung bakit ang mga calcium supplements natin, Ma'am Ellie, usually may kasama siyang vitamin D for better absorption, mas mabilis mapakinabangan ng katawan, especially ng buto. Yun po pala yun. Kaya halos lahat po, no, or yung mga magaganda nating mga calcium supplements ay may kasamang vitamin D para mas ma-absorb pala yun, Doc Paolo. Correct. Para sila mag-partner, Ma'am Ellie. Ayun. So mag-partner po palang vitamin D at calcium para sa ating mga supplements. Doc Paolo, nabanggit nyo kanina na yung mga, lalo-lalo na sa mga senior citizens natin, no, na nakikinig at nanonood, ay pwedeng hindi na ganong kaganda ang kanilang pag-absorb o hindi na ganong karami o sapat ang kanilang nakakain na calcium. Kapag ganito ba, Doc, kailangan na ng calcium supplement o ano po ba yung recommended natin dito? Okay, tama, Ma'am Ellie, no? Depende sa edad, meron tayong tinatawag na recommended dietary allowance for calcium, no? So, sa mga less than senior citizen, wala pang 60 years old, usually ang recommended is 1,000 milligrams per day. However, pag patong na ng senior or sa mga babae naman, pag nag-menopause na, 51 and above, kadalasan, nire-recommend na ang higher dose, which is 1,200 milligrams per day. So, yun na natin, target natin, no, na ma-receive ng mga patients natin depending on their age. Usually ba, Doc Paolo, nakukuha ba natin to sa pang-araw-araw na pagkain o ano po ba yung recommended natin sa ating mga nakikinig at nanonood patungkol sa recommended dietary allowance na ito? Yes, oo. Maganda yung tanong, no, Ma'am Ellie, no? Tama, nakukuha to sa pagkain, no? There are calcium-rich foods, kasama dito yung mga dairy products, ng gatas, no? Kasama din dito yung mga itlog. So we have our mga tinatawag nating fortified na cereal and juices na meron high doses ng calcium. So meron din yung maraming pagkain tayo na rich in calcium, kasama na rin yung mga gulay sa prutas, even yung mga mga beef or liver. So yan, may mga calcium contents. However, like I said kanina, pag nagkakaedad kasi nga, minsan kulang na yung calcium na nakukuha natin from the food. Kaya kailangan doon na pumapasok ng role ng supplements para mapunan yung pakulang na hindi natin nare-reach yung recommended dietary allowance for both calcium and vitamin D. So yun ang reason kung bakit tayo nagsusupplement, para mapunan yung kakulangan. That's why we encourage our patients, especially our elderly, to still eat healthy, get their
nutrition, get their vitamins from food. However, pag talagang kulang, then they need to supplement para ma-reach nila yung recommended dietary allowance. Doc Paulo, ganun po pala yun, no? Para may supplement nga po siya, parang pandagdag lang po talaga siya sa ating nutrition. So, ang primary natin na gusto pa rin for our elderly would be nutritious food. Ganun po ba yun? Correct. Tama man, Eddie, no? So, ang supplements hindi siya kapalit ng mga nutritious diet. No, we still encourage our patients to eat healthy, to get their vegetables and fruits. So lahat ng we recommend a healthy, balanced diet. However, like the circumstances show na siyempre pag elderly, Ma'am Eddie, marami rin minsan may problema sa pagnguya, no? Minsan naka-ventures na sila, minsan hindi na nila na-appreciate yung amoy sa kalasa ng food kasi humihina na yung sense of smell sa taste nila. Minsan financial, hindi na nila mabili yung pagkain na gusto sana nila na rich in nutrition, rich in vitamins and minerals. So maraming factors that contributes to micronutrient deficiency or yung kakulangan nga ng mga supplements sa food. So dito na pumapasok yung role ng supplementation, no, para pampuno dun sa kakulangan. Kanina na pag-usapan po natin yung mga recommended daily allowances and nabanggit po ninyo na magkakaiba depende sa age saka sa condition ng ating mga nakikinig at nanonood, no? Siguro po pwede natin bigyan ng idea. Ano po ba yung usual na edad sa tingin ninyo bagay o dapat na umpisahan ang intake ng mga calcium supplements? So again, no, depende sa, usually tinitailor fit natin yan, Mang Eli, kung ano yung kulang sa bawat individual, sa bawat pasyente, no? Ay nabanggit ko kanina sa mga kababaihan na nagmenopause na, usually 50 and above, so they will need a higher dose of calcium. Kasi nga, that is the time na nag-start na yung tinatawag nating osteopenia. And sometimes, pag osteopenia hindi natin na-manage early, it could lead to osteoporosis, which is yun na ayaw natin. So usually, yun nga, we can give our calcium supplements as early as 19 years old hanggang 50 years old. So with 1,000 milligrams per day. Pag umabot na ng 51, we're talking of females here, pag umabot na ng 51 ang babae, nag-menopause na, Ma'am Eddie, you can elevate the dose or itaas mo na yung dose to 1,200 milligrams. Sa kalalakihan naman, again, you can give it as early as 19 years old up to 70 years old na 1,000 milligrams. Pag umabot na ng 71 yung lalaki, pwede na natin itaas na 1,200 milligrams per day. Okay, so 1,000 milligrams po ng 19 to 50 years old sa mga babae and 19 to 70 years old po para sa mga lalaki. Yes. Ayun. So, iba-iba pa rin po pala, depende at nakakatuwa po na tinitailor fit talaga natin yung depende sa pangangailangan ng ating mga patients yung kanilang supplementation. Yes, tama, Ma'am Edo. By the way, pati pala sa buntis, we can give our calcium supplements sa mga kababayan na nagdadalang tao. So, calcium supplement is also advised to them. Sa kanila naman, Doc, ilang milligrams for ano po yung recommended natin na calcium supplementation for those? Yes, siguro. Same lang, Ma'am Eddie, 1,000 milligrams. No? Ang usually, we don't go above 2,500 lang. Pero 1,000 milligrams is still okay for mga mga pregnant natin, mga kababayan nating buntis. Yeah. Nakakatuwa po kasi ngayon na laman natin na talagang pwede nang mag-calcium supplement, no? Siguro bigyan lang po natin ng idea ang ating mga nakikinig at nanonood, Doc Paula. Ano-ano po ba yung mga pwedeng mga benefits na naidudulot ng isang calcium supplement para sa ating kalusugan? Okay, kanina pa natin pinag-usapan, Ma'am Eddie, yung yung benefits niya sa bone. Pero mind you, marami pang ibang health benefits ang calcium, no? So meron din siyang kinalaman sa nerve function, meron din siyang kinalaman sa muscle contraction or yung paggalaw ng ating mga muscles, meron din siyang kinalaman sa pag-regulate ng heart rate, no? Even sa pag-clot ng blood, no? Para mabilis mag-clot yung mga pag nagkasugat tayo, mabilis maghilom. So lahat 'yon nakakatulong ang calcium sa mga functions na yun ng katawan. So very important to know na mga
tagapakinig na hindi lang para sa buto ang calcium, marami pa siyang ibang health benefits. Ayun. So, nabanggit po ni Doc Paulo, ulitin ko lang po, no? So, aside from bone health, nakakatulong ito sa ating mga nerves, sa ating mga muscles, pag-regulate ng tibok ng puso, pag-clot ng blood, at pagbilis ng paghilom ng mga sugat. Napakadami po palang mga benefits ng calcium supplementation, Doc Paulo. Yes, oo. So, of course, yung pinaka-importante yung bone health nga. Ayun. So, yun yung focus po natin ngayon na yung bone and joint health. So, talagang napakaganda na nasasabi din natin itong mga iba't ibang benefits, no, aside from bone and joint health. Yan. Doc Paulo, maraming uri ng calcium supplement yung mga nakikita natin sa market ngayon at yung pwedeng mabili sa merkado. Pare-pareho lang po ba ang mga calcium supplements na mabibili natin? Okay, maganda yung tanong mo, no, Ma'am Ellie, no? So, tama ka, marami tayong calcium supplement preparation, no? So, meron tayong tinatawag na calcium carbonate, which is the, ngayon, medyo kilala ng tao. We have also other preparation, yung calcium citrate. And of course, we have our calcium citrate malic, no? So, which is the one of the more beneficial calcium supplements in the market. So, just to differentiate din, para himay-himayin lang natin ng konti. Calcium carbonate kasi, ito yung madalas na ginagamit na yun ng mga kababayan natin. Bakit? Kasi mataas siya in calcium at saka medyo mura siya. However, the problem with calcium carbonate, hindi siya mabilis ma-absorb ng katawan, no? Mababa yung bioavailability niya. Ibig sabihin, hindi napapakinabangan, mataas man ng elemental iron niya, hindi napapakinabangan ng lubos ng katawan kasi nga poor yung bioavailability niya or yung pagka-absorb sa kanya. Kung as compared sa calcium citrate or calcium citrate malic na mas mababa mo yung elemental iron, however, mas marami naman ang pumapasok sa katawan kasi because if it's higher bioavailability or better absorption kung tawagin. So, yun ang mga natin, no, difference ng dalawa, no? Calcium carbonate and calcium citrate plus calcium citrate malic. So, iba-iba po pala yung mga nabibili natin, ano, at maganda na malaman natin itong mga pros and cons ng mga mabibili sa market. Napakabilis ng oras natin, Doc Paulo. Baka po meron kayong advice para sa patuloy na bone and joint health ng ating mga nakikinig at nanonood? Okay, salamat, Ma'am Eddie. No, again, no, so marami tayong kaalaman ngayong hapon. So, kailangan natin to magamit natin yung kaalaman natin and put it in practice, no? So, again, we encourage as primary care doctors, we encourage our patients, our kababayans na kumain na rin ng gusto, no? Eat a well-balanced diet to keep our joints healthy, diet rich in calcium. Pinag-usapan na natin yung mga food na rich in calcium. Very important also to take care of our joints, Ma'am Eddie, no? Kailangan nag-exercise tayo, kahit yung mga senior citizen, nag-exercise. Alimbawang maganda exercise sa kanila, yung walking, no? Saka yung paggamit ng tinatawag na hand grip, yung ginagamit para mapanatili yung flexibility ng joints sa daliri. Sa paglalakad naman, mapalakas yung muscles at saka, again, yung flexibility ng tuhod nila. So, importante lang ay yung mag-stretching sila before and after para hindi sila nabibinat and to hydrate properly, no? Pag pinapawisan, kailangan nag-hydrate tayo para ma-replace yung pinapawis natin. So, again, all of these things, no, importante, no, to take care of our bones. And of course, pag meron tayong mga sintomas, nararamdaman, sumangguni na sa doktor, at avoid nating mag self-medicate, no, or iinom ng gamot na hindi nagpapatingin sa doktor kasi marami ring mga potential side effects na hindi maganda. So, lahat ko importante, no, yung proper knowledge, meron tayong magandang healthy lifestyle kasama yung balanced diet, exercise, and of course kailangan din natin yung avoid natin yung mga bisyo. Ma'am Ellie, no, pina-advise natin yung pasyente, no, avoid smoking, moderate alcohol intake. Yan. And of course, your regular screening or follow-up with your doctors para mabantayan natin yung iba-ibang aspeto ng kalusugan.
Maraming salamat po, Dr. Jose Paulo M. De Castro. Marami po tayong nabahaging mahahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Huwag na huwag kayong bibitaw dito sa Health Check Plus. Susunod na po, isa na namang mahalagang panayam, wellness tips, susunod na.